Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 30 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:26 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Marcolita, yung sinabi niya na noong ibinilanggo siya o nung ikinulong siya ay ikinulong din daw ang taong bayan. O, yan po ang sinasabi niya. Ay talakayin po natin. Opo. Pero ngayon po, maganda ang balita ngayon kasi pagbukas ko ng YouTube sa umaga saka sa Facebook ay humihiling na si Cayetano ng ceasefire kay Ping Lacson. Yan po ang balita ngayon. Ay sinabi ko na nga may vlog ako dito na I think 2 weeks ago. Ang sinabi ko po ay hindi mananalo si Alan. Kasi nga si Ping huminto yan Huminto yan ng 3 years Wala sa gobyerno yan. At pangalawa, hindi kumukuha ng pork barrel yan. Kaya matatalo ka ako dito si Cayetano. Ang style kasi nila Cayetano ay lumilipat lang Pag term limit, lilipat. Kaya walang patid o walang humpay. Naging kuwan pa ito Minister ng Department of Foreign Affairs Kaya malaki ang kuwan yan, malaki ang kasi nga ay iba po yung kuwan yung tuloy-tuloy ka sa gobyerno. Kasi naandyan ang korupsyon. Ngayon ay humihiling na siya. Yan po ang balita ngayon. Pero ang tatalakayin ko muna ngayon ay ito nga. Ang title ko po ay mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California. Ito ang tatalakayin ko. Ang title ang nakulong dito ay taong bayan, sabi ni Rodante Marcolita. Yung pagkakulong daw niya, ang nakulong daw ay taong bayan. Ay bakit ganun? Bakit ganun ang sasabihin niya o bakit ganun ang gusto niyang isaksak sa mga kaisipan ng mga tao? Bakit ganun? Ay ito nga aywan ko bakit ganito ang sinasabi ni Marcolita. Gusto ba niya tulungan siya ng mga tao? Yun ang katanungan ko po Gusto ba niya lumaban ang mga tao para sa kanya? Yun ang katanungan ko. Ay palagay ko hindi. Kasi siya lang ang tumanggap ng 75 million Kaya isa lang niya, hindi ba? Bakit naman sasama ang taong bayan sa kanya? Siya lang ang tumanggap. Magdusa siya. Kasi nga nilusutan niya yung unang batas, hindi ba? Yung administrative case, nilusutan niya. Yung sa Comelec, ay hindi niya alam, ay mas grabe pala yung susunod. Kasi congressman pala siya noon nung tumanggap siya ng 75 million, ay congressman siya. Ay bawal yan. Kahit na pa gagamitin sa pagkasenador o tatakbong senador. Kasi ang sabi ni Marcolita, marami sila. Marami raw tao na gustong magbigay sa kanya. Marami sila. Ay pero nga nalusutan niya yung pagbibigay kasi wala pa palang campaign period. Ay oo nga, ay congressman siya. Hindi ba? Isa lang, sabi niya Isa lang ang pakiusap nila.
Kung, sabi nila congressman ako noon, sabi ni Marcolita congressman ako noon. Oh, tanggapin mo ito. Oh, binibigyan nga siya ng pira Oh, tanggapin mo ito. Kasi naniniwala kami sa iyo na dapat ikaw ay makarating, hindi ba? Makarating ng Senado. Doon pa lang makukuha mo na yun nga pang senador yun Oh, ay aywan ko, ay dinismiss ng Comelec ay hayaan natin sila, talagang ganun Doon sa proklamasyon niya ay kailangan makarating ka ng Senado. Oh, di ba? Ay okay na. Padaanin na natin ang Comelec. Padaanin na natin. Ay pero ito ngayon na iba ang kaso niya, plunder. Oh, kasi tumanggap siya ng pera habang siya ay congressman. Maaring ito ay gift o donation o anuman yan ay grabe po yan. Ako nga nagtataka ako bakit manalo kako ito? Walang tsansa manalo. Kasi dapat yan ay kuwang yung marami kasi na nag-a-attempt dyan sa pagkasenador na sikat na. Bigyan ko po kayo ng example yun si Robin Torres, kababayan ko yun Iisa ang bayan namin yan. Si Robin Torres, naging labor secretary, naging executive secretary pa ni Ramos. Tumakbo ng kulilat Tumakbo ng senador, kulilat. Naging executive secretary po yun Oh. Ay, pero nung tumakbo sa amin ng congressman, nanalo. Aywan ko kung nakadalawang term o isang term siya. Kaya ito si Marcolita, hindi ko ini-expect ito na mananalo ito ng pagkasenador. Ngayon, nung nalaman ko po na tumatanggap siya ng 75 million, ay mananalo talaga. Oh. Kasi nga, malaking pira na yan Hindi ba? At yun ang naging kalakaran nung panahon ni Duterte. Malakas lang ang loob mo with impunity, kung magtrabaho kayo, ayan nga, ito si Alan hindi ba? With impunity din ito Ang ibig pong sabihin ng they act with impunity, sa kanila ay walang batas. Yun ang katangian ni Duterte. Walang batas-batas. At huwag mo akong harangin. Pag haharangin mo ako, ikukulong kita. O ipapasara ko ang negosyo, hindi ba? O yung kumpanya mo, katulad ng ABS-CBN, o pinasara nila, hindi ba? Ayan po noong kapanahonan po yan ni Duterte. Kaya nga ngayon, nachichik na sila isa-isa ay, pero ang nakikita ko dyan, hindi tao Maaring nakikita natin tao ang gumagawa o dinidimanda sila ng mga tao, pero kamay na ng Diyos ang gumagalaw. Kamay na ng Diyos. Kasi nanggagaling sa kanilang salita Nanggagaling. Lahat po yung mga kaso nila nanggagaling sa kanilang salita. At ito rin si Marcolita, si Rodante. Tumanggap siya, inamin niya. Ay paano kang hindi kakasuhan dyan? Inamin mo Sa bagay ay iniwasan niya yung una Iniwasan niya kasi pwede siyang matanggal dun Parang katulad ni A.R. Ejercito, yung governor po ng Laguna ata yan, natanggal po Kasi nga parehas ang kaso. Lumagpas yung expenditure na inalaan ng Comelec. Lumagpas. Ay ito rin ay hindi naman niya dineclare yung mga donation o yung mga kwan. Kaya pwede siyang tanggalin yan. Ay pero iniwasan niya yan.
ay mayroon pang isa itong plunder. Pero sa sarili niyang bibig. Kaya hindi na po gawa ng tao yan eh. Bakit? Ay ang mga kwan wala nang hahanapin eh, hindi ba? Wala na eh. Hindi na kailangan ang testimony eh. Siya na mismo eh. At yan po ang nasusulat sa Biblia eh. In their own craftiness. Sa pamamagitan ng kanilang mga, ano ba ang craftiness? Yung cleverness po yan eh. O yung akala nila ay sila ang matalino. Clever. O craftiness. O mahuhulog sila sa patibong. Yun po ang nakasulat sa Biblia. At iyan na nga ang nakikita ko. Ano? Pero ay nagbabakas sakali pa siya. Kaya sinabi niya na taong bayan daw ang nakulong. Nagbabakas sakali siya na baka tulungan siya ng mga tao. Na baka isipin ng tao na oo nga ay labanan natin ang gobyerno. Hindi ba? Ay imposible mangyari yan. Kasi ang mga tao po ay umiiyak na eh. Dahil sa korupsyon, umiiyak na po eh. At kahit anong gawin ng tao, hindi makaalis sa paghihirap. Kasi nga napupunta ang kayamanan sa iilang tao lang. Ang dami ng OFW nagpapadala ng pera. Pero wala din. Kahirapan pa rin kasi nga ay iniipon ng mga politiko eh. At dinadala na naman sa ibang bansa at doon nila dinideposito. Kaya hihirap talaga ang Pilipinas Ngayon, hindi naman natin masisi yung mga politiko kasi nga ay kung nagka-revolusyon, hindi ba, ay delikado yung pera nila. Kaya nilalagat nila sa ibang bansa Hindi sila masisi. Pero nga ay kahit ano pa ang gawin nila, ay basta Diyos na ang kalaban nila o kamay na ng Diyos ang gumalaw, wala na. At yan nga ang diniscuss ko doon nung I think 2 weeks ago. Diniscuss ko, hindi mananalo si Alan Peter Cayetano kay Lacson. Diniscuss ko po yan. At ngayon na naman ay ito ngayon si Rodante Marcolita. Bakit ganito siya? Sarili niya ay parang ibinaon niya sa kumunoy. Napakayabang pa hindi ba? Napakayabang. Ay ini-interview siya, ay simple, ay sila lang nag-uusap doon, hindi ba? Palagay ko, scripted na rin yun At pati yung nagtatanong hindi ba? Hindi pa natatapos yung salita nagtatanong Ano po yun? Isa lang, sabi niya, isa lang ang kahilingan nila. Ano po yun? Ay ang linaw po Isang tanong, isang sagot, isang tanong, isang sagot. Kaya hindi pwedeng sabihin mo na nadulas ka lang. Hindi tinatanong ka Ano po yun? Yung kahilingan nila. Ay, magsabihin ng pangalan. Hindi ba? Ganon Ay, wala talaga. Hindi ba? At yan nga ang sinasabi ko, pag kamay na ng Diyos ang gumagalaw, pag kamay na ng Diyos ang gumagalaw, wala ka nang magagawa. Hindi ba? Ay idagdag pa natin pero ayaw kong itapik, pero pahapyaw lang Ang mga iglesia ni Kristo po ay bawal kumandidato. Bawal. Alam ko yan kasi mga kaibigan ko, mga member dyan hindi naman ako payag dyan na ay doktrina nila yan. Siguro kung member ka ko pwede. Pero kung minister, hindi pwede Kasi si Jesus Christ, ayaw nga niya yan Tumakbo siya nung gagawin siyang political figure o gagawin siyang hari nagtago siya o nilayasan niya.
Hindi ba? Nung hinuhuli siya ng mga tao para gawin siyang hari, ayaw niya. Kasi nga, magkasalungat po yan eh. At parati nating naririnig na ang politika ay marumi. Hindi ba? Marumik sa amin, marumik. O, marumi sa Tagalog. Hindi ba? O, marumi ang politika. Kaya nga, hindi si Jesus Christ, ayaw niyang lumahok eh. Iba kasi ang patakaran dyan eh. Nagtataka nga po ako eh, bakit ang mga nilalakad ngayon nila Alan Peter Cayetano ay gusto nila mabuti, gusto nila na ayusin ito, ganyan, ay hindi nga po maaayos yan eh. Nasa Biblia po yan eh. Hindi maaayos yan kasi nga ang politika ay tao lang yan eh. Maganda sana kung maka-Diyos, hindi ba? Okay sana kung talagang sinusunod nila ang Diyos, ay hindi po eh. Yan po, ngayon ay ito ang isi-share ko po sa inyo. Itataas ko lang po ha, para mabasa natin. Ayan. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Ayan po, hindi ba? Kung ano ang iyong inihasik o kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Ang nakasulat po dito, ay hindi pala alam ng mga tao, tumatanggap ka ng 75 billion, hindi ba? At bakit ka naman tatanggap, hindi ba? Mayroong mga kwan yan, mayroong pinagsamahan yan, o mayroong silang plano yan. Pero malamang ay utang na loob yan. Ganun po yan. Congressman siya, ay ang tagal na, ay ayan nga siguro, o kaya ay na-identify siya, nabataan siya ni Duterte, identified siya, na alipuras, suportado niya si Duterte, ayan, kaya malaki ang budget niya, o malaki ang nakukuha niya sa mga kontraktor, o mga supplier, o kung ano man yan, kung saan nang gagaling yan, mga businessman, hindi ba? Ay hindi na tayo magtataka, hindi ba? Do not be deceived, my beloved, sabi po ni Paul sa Galatians, sa mga Galatians chapter 6 verse 7, God cannot be mocked. Hindi mo maluloko ang Panginoon. A man reaps what he sows. Kung ano yung itinanim mo, ay yun ang aanihin mo. Romans 2 verse 6, God will repay each one according to his deeds. Parehas lang po, hindi ba? Kung ano ang iyong ginawa ay pagbabayaran mo yan. Markulita. Hindi ba? Hindi namin alam na tumanggap ka. Ay ikininto mo. Hindi natin alam na 75 million. Ay malamang sabi nung iba mayroon pa yan eh. Hindi lang natin alam. Hindi ba? Kaya kung ipagtanggol niya ang Duterte, ay ganoon na lamang. Kasi doon siya nakinabang panahon ni Duterte. Hindi ba? Ngayon ay sa Hosea chapter 8 verse 7, for thy sow the wind, and thy shall reap the whirlwind. Yun daw naghasik ng hangin o nagtanim ng hangin, ay ang aanihin mo ay ipo-ipo. Hindi ba? Ipo-ipo. There is no standing grain. What spouts fail to yield flour, even if it should produce, the foreigners would swallow it up. Matindi po itong sinulat ni Hosea. Minor prophet po ito, Ang sabi niya dito ay wala daw tatayo There is no standing grain. Pag sinalanta siguro ng whirlwind, ay pati nga bahay na nabubunot hindi ba? Pati halaman na malalaki. Pag sinalanta ng ipo-ipo, ay nababali ang mga sanga dyan o na uprooted.
O, yun ang sinasabi ni Hosea dito. There is no standing grain. What sprouts, kung ano man yung tubo-tubo, ay wala daw magiging bunga. Kasi walang flower eh. Oh, walang flower. Ang flower ay yun yung ginigiling na bunga eh. Ng trigo. Kung trigo man yan, di ba? O, kahit na tumubo yang kanya ay wala, hindi rin bubunga yan. Sabi niya, at kung bubunga man, uneven it should produce. Bumunga ng trigo, hindi ba? Ay yung foreigner yung foreigner ang kukuha. Ay matindi po yan, hindi ba? Oh. At kung minsan nakikita natin yan, maswerte tayo kung nakikita natin na mayroong ganyan na hindi nila napapakinabangan. Oh. Hindi ba? Oh, ayan po masasabi ko diyan sa sinasabi ni Marcolita na ayun nga ay taong bayan daw ang ibinalanggo ay pero may mga Bible verse naman ako na hindi ganyan. Kaya kanabilanggo ay kasi nga doon sa ginawa mo. Oh, for whatever a man sow, so shall he reap. Yan po. At yun, dinagdag ko lang itong dalawa para supporting verse. O sige po, mga kababayan, mga minamahal, at padalain ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.